Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Mecca Disalan Yasin. So, ang pag-usapan naman natin for today is about project development and management, which is in short, PDM. So, kapag narinig nyo yung word na PDM, diretso na sa utak nyo, project development and management. So, kasali to siya sa group work, okay? Specifically for group work, kasi tandang-tanda ko to, ang professor namin sa MSU dito is si Ma'am Sheen. So, yeah, PDM, Project Development and Management. So, without further ado, let's now proceed on the very first slide. So, here, pag-usapan naman natin is ano ba yung mga strategic or yung mga kailangang i-consider. Strategic consideration that requires the development of a project. Bakit tayo nagkakaroon or bakit nagkakaroon ng strategic na pagkukonsider kung bakit kailangan nating mag-develop ng proyekto or project. Hindi ito kasali sa mga flood control project, okay? Erase that in your mind. Sige, dito tayo. Market, community, demand. Meaning niya, demand siya ng community. Like, gusto siya ng community na magkaroon kayo ng project na ganito kasi kailangan nila ng ganito. And, ito yung sinabi nila na need nila. So, kapag need ng community, hindi mo ba i-consider yon? Siyempre, need mong i-consider yon kasi yun yung kailangan nila. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag nagkakaroon kayo ng group work, 'di ba? And then, I think sa CO yun, yung may TNA, yung Training Needs Assessment, yun yung very important na alam nyo yun. Kasi hindi pwede na basta-basta lang kayong pupunta sa community tapos sasabihin nyo na, ito yung project namin. Tapos hindi nyo man lang tinanong kung applicable ba yun sa community nila, kung yun ba yung kailangan nilang tulong. Or need ba nila ng tulong na ganon? Kasi kung hindi, what's even the point of going there, te? Like, nagsasayang lang kayo ng mga resources, nagsasayang kayo ng effort, ng oras, ng kahit na ano, kasi walang patutunguhan yung pinaggagawa nyo kung hindi naman talaga siya kailangan ng community. Okay? So, sabihin na natin kahit anong gawin mo, kahit yung project mo na yun, yung pinakamagandang project, pero kung hindi yun kailangan ng community, kung hindi yun applicable sa community, then useless pa rin lahat ng ginawa mo. So, yun yung tinatawag nating community demand or market demand. Okay? Dito naman tayo, an organizational need. Organizational need, kailangan siya ng organization. Yun yung kailangan ng organization na project na ma-implement. So, kaya tayo nagkakaroon ng development of a project. Okay? Dito naman tayo sa customer beneficiary request. Meaning, ne-request ng customer or ne-request ng beneficiary. Parang same lang sila dito sa community demand. Yung sa community demand lang, masyadong broad kasi nga sa CO na to siya na part, diba? Like yung community na mismo yung magde-demand ng project or sila na mismo yung magsasuggest na ito yung kailangan namin, ma'am, ito yung ganito, kibali dito to sa CO. Yung organizational need naman, sabihin na natin nasa GW to, somewhat CO, pero more like group work talaga. Customer or beneficiary request, halata naman, casework na yan. Kasi individual yung nag-request. Kumbaga yung mga beneficiary. Like sabi nila na, ma'am, ito yung need namin, ito yung kailangan namin, ito yung makakatulong sa amin. So, ito yung ire-request namin. Yun yung customer or beneficiary request. Okay. Dito naman tayo sa technological advancement. Ano ba yung mga technological advancement? From the word itself, yung mga technology. Hindi kasi pwede na stagnant lang tayo, na very prehistoric pa yung mga pinaggagawa natin na survival or yung mga project na sasabihin na, okay, magtanim tayo dito ng ganito and then very hardworking ka pa, tapos very, alam mo yun, like, super duper hard work ka imbis na work smarter, nagiging work harder ka. Pero yun lang naman ang ginamin ng technological advancement. Like, yung sa mga technology is gamitin din or i-enhance din natin or bigyan din natin ng toon yung mga technological advancement because our world is modernized. Our world is very modernized na, 'di ba? So, ang mangyayari niyan, kung hindi tayo sasabay sa agos ng panahon, mapapag-iwanan tayo. So,
ang very need na kailangan gawin or strategic consideration kung bakit tayo nagda-develop ng isang project is para na din yan sa technological advancement natin. Because our world is not getting older, we're getting what? Futuristic. So, pag sinabi nating futuristic tayo, technological advancement, hindi yan matatanggal kasi wala na. Mga bata pa lang ngayon, alam na nila kung paano gumamit ng phone. Kibali tayo nung una, hindi pa masyado. Para bang ang tanda ko na. So, yun. Technological advancement. Very self-explanatory naman siya. Okay? Okay, next tayo dito sa isang slide. So, eto ha. I really wanna emphasize this one, etong program versus project. Kasi, yes, lumalabas to sa board exam and super nakakainis ang alarm. And super, ano to siya, like, paulit-ulit. Ako na magsasabi sa inyo na lalabas to sa board exam. Not because lumabas to sa amin, but because nasa TOS din to. And very important na nadidistinguish nyo yung program sa project. Kasi magkaiba yan talaga sila. Like, siguro ano lang siya pakinggan, pero super duper magkaiba talaga sila. So, pinakaunang-una sa lahat, dito muna tayo sa project. So, ano ba yung tinatawag nating project? Kapag project ang pinag-uusapan, project daw is may defined objective. Meaning niya, kung ito yung project ko, water refilling station, eto yung mga objectives ko. Yan yung mga kailangan kong ma-achieve para makuha ko yung result na gusto ko doon sa mismong project ko. Yun yung tinatawag nating objective. Scope is progressively elaborated throughout the project cycle. Yan din, yung scope daw is ini-elaborate throughout, hindi lang siya sa unang parte pa lang ng project, pero sa throughout the project life cycle. Project life cycle, matatakal din natin yan, pero yung project life cycle, yung parang ano ba yung life cycle ng project na para bang tinagalog niya lang. So, yun. Project life cycle, for example, assessment, planning, tapos may intervention, then ano na naman ang next, anong next na gagawin sa project, ganun. Yun yung project cycle. Project managers ang tawag sa mga nag-aano ng mga project ha. Expect change, nag-expect daw sila ng pagbabago and nag-implement ng processes para makip yung change, manage, and continued. Kasi hindi pwede na nag-start na yung change, di ba? Tapos biglang magsa-stop just because hindi na na-continue ng community or hindi na na-continue ng worker. Tapos, syempre yung nasimulan na, pangit naman kung hindi mo matatapos. And dapat din kung may nasimulan na at may tatapusin, dapat may pagbabago din. And dapat ma-implement yon ng maayos. So, yun yung trabaho ng mga project manager. Project manager also progressively elaborate high-level information into detailed plan throughout the project cycle. Ito yung sinasabi nila yung project manager daw. Kailangan magkaroon sila ng high level ng information na very detailed. Pag sinabi nating detailed, di ba sa helping process natin, meron tayong assessment, planning, so yung APIET, implementation, kailangan dun pa lang sa planning, detailed na. Like alam na natin kung ano ba talaga yung kailangan, bakit ito yung kailangan, ano pa yung kailangang i-consider, ano yung mga pros and cons, yung mga strength, yung SWOT analysis, strength, weaknesses, mga ganun, opportunities, tsaka mga threat. Project managers din also, minamanage din nila yung project team, mga kasamahan nila, to meet the project objective. Kasi kapag na-manage mo yung team mo, and then kusa na yung mag-meet yung sa mga objectives. Kasi kapag yung objective is very maganda, pero yung team is parang hindi naman nila ma-implement ng maayos, useless pa rin yun. Pero kapag yung team is maayos na sila, like functional na talaga, yung objective, kotang-kota na yan kasi for sure ma-achieve nila yan kasi nga, on their part pa lang, nagkakasundo na sila, alam nila yung gagawin nila, and also, very aware na sila sa kung ano pa yung maidadagdag nilang mga ideas or anything else. And role yon ng project manager na i-guide or i-manage yung project team. Okay? Success din also is na-measure daw by the product and project quality, timelessness, budget compliance, and degree of beneficiary satisfaction. Kung mapapansin natin, hindi lang niya sinabi na yung success is after matapos yung project. Kasi
kahit after matapos yung project and hindi naman siya effective, hindi siya budget friendly and sobrang laki ng nagastos tapos hindi naman na-satisfy yung mga beneficiaries natin like yung community, then it's not a success. Hindi natin masasabi yun na nagkaroon tayo ng success indicator. Kung mapapansin nyo, basta sa implementation kasi, may sa last yan, remarks and success indicator. I really hope na alam nyo yan kasi nandun yan sa intervention planning natin, di ba, na chart? So, yun. Yun yung sa Um, yun yung sa success indicator. So, yun ang kailangan nating i-consider. And dito pa, project manager also minomonitor din nila and kinokontrol yung work of producing the product, services, at saka yung result that the project was undertaken to produce. So, yun, yung mga project manager din daw is minomonitor nila and kinokontrol yung work of producing. Kung tama ba yung mga product na naibibigay, yung mga services, okay ba? Yung result, achievable ba? Nung na-evaluate, minomonitor nila lahat na. Sila na talaga yung ng project. Kasi nga sila yung project manager. Next naman tayo dito. Ano ba yung program? Yung program naman po is yan yung program has a larger scope. Yung project kasi konti lang, short term yung duration ng project. Like 6 months to sabihin na nating year, like 3 years maximum. Pero, yung program kasi, larger scope na siya in the community. Like, alam mo yung malaki na yung sakop niya. Yun yung mini-meaning ng larger scope. And nagpo-provide din daw ng more significant benefits kasi program na siya compare doon sa project na project lang. Yung program kasi mas maraming benefits, maraming services, maraming ino-offer na ganito ganyan. So, yun. Yung mga program manager daw must expect change from both inside and outside the program and be prepared to manage it. So, yung mga program manager daw is kailangan nilang mag-expect na may pagbabago talaga inside and out sa program and maging prepared din sila para ma-manage yun. Kasi, when you do a program talaga, hindi pwede na yung program na yun walang impact. Hindi pwede na yung program na yun walang pagbabago na mapabago yung community or yung mga beneficiaries man lang kung sinong nangangailangan sa kanila. For example, yung 4Ps. 4Ps is a program, 'di ba? Hindi siya project. Kasi matagal na yung project na yan, larger scope, kailangan yan, pangmasain may law na yan. Yung project na yan, hindi mag-e-expect yung mga beneficiaries na wala dapat magbago sa kanila kasi conditional yung mga project na yon. Meaning, kailangan may mga kondisyones para maka-avail ka nung program nila. Kailangan hindi ka kasali sa mga kahit na anong programs, hindi ka kasali sa senior citizen, SLP, ganyan, and nag-aaral yung anak mo, basta maraming kailangang i-consider. So, kapag ganun yung nangyayari, kailangan magbabago internally yung pamumuhay ng mga beneficiaries and also outside their comfort zone. For example, yung mga anak nila nakapag-aral, tapos sila nakaka-benefit sila sa other services. So, mga yun, kailangan din natin i-consider yun. Hindi dahil naibigay mo sa tao yung isang program, sasabihin mo na ay, okay na yan siya. Hindi po yun ganun. And then, yung mga project manager din daw is dine-develop nila yung overall program plan. 'Di ba doon sa project plan, may dine-develop din sila. Same lang din. Pero yung sa program kasi, yung mga program manager, mas malaki yung scope ng dine-develop nila kasi larger scope, 'di ba? At saka nagka-create din daw sila ng high levels plan na magga-guide sa detailed planning at a component level. So, ang mangyayari niyan, same lang sila doon sa project. Kailangan din may detailed planning. Lahat naman kasi talaga ng ginagawa natin in our world or in our anything else, kailangan planado yan siya. Hindi pwede na pag naisip mo na, ay, eto yung kailangan nila. Tapos ibibigla mo na lang ibibigay sa kanila just because you think na it's their it's too suitable for the community or it's suitable for the people or the beneficiary. No, hindi yun ganun.
when we say planning, hindi lang kayo yung magpa-plan na stakeholders, ang magpa-plan kasali na doon yung mga beneficiaries, yung community, kung saan nyo ibibigay yung program, kung saan ibibigay yung project or anything else. Kailangan involved sila. Hindi pwede na magsatanong kayo na ano kaya yung pwede nating gawin. Ang pwede nyong itanong, ano yung pwede naming maitulong sa inyo na pwede din na applicable din sa community nyo. Hindi yung kayo lang yung magde-decide. Okay? Yung mga program manager din daw is mina-manage nila yung mga program staff at saka yung mga program manager. So same lang din yung sa project team, sa project manager ang mina-manage nila is yung mga project team nila, 'di ba? Yung sa program manager naman, mga program staff. So sila din daw or they provide vision and overall leadership. Yung mga program manager, nagpo-provide sila ng vision. Yung vision is ano yung tingin mo na mangyayari sa project na to within 10 years. Ano yung vision mo? Ano yung nakikita mo in the future? And ano yung patutunguhan ng project na to? Yun yung sa vision. Overall leadership naman, yan yung pinapatunayan mo na kaya mong maging leader, na suitable ka for this kasi ma-handle mo sila and you are a good project manager. Kasi hindi pwede na bias ka, hindi pwede na may favoritism ka sa mga staff, hindi pwede na ginagawa mo lang, di ba may tinatawag tayong mga leadership, yung sa democratic, autocratic, at saka yung laissez-faire. Kung hindi nyo pa alam yun, may discussion na ako niyan sa YouTube and you can watch it on my YouTube channel. So, yun yung sinasabi nating leadership. So, kailangan democratic ka. Hindi ka pwedeng maging autocratic na ikaw lang yung magli-lead, ikaw lang yung may bahala sa mga gagawin kasi hindi mo kukunin yung idea ng ibang members mo, hindi yun pwede. Hindi din pwede maging laissez-faire kasi hindi mo din sila pwedeng pabayaan lang. Kailangan democratic ka, balance. Kung kailangan nila ng idea, magbigay ka. Kung hindi nila kailangan, mag-suggest ka pa rin kasi hindi pwede na sila lang din yung magde-decide. Okay? As a program manager, you are there to guide them and to help them para yung project nyo is ma-implement ng tama. Success din is also measured by the degree to which the program satisfies the needs and benefits for which it was undertaken. So, same lang din siya na yung success daw is na-measure siya kapag yung program is na-satisfy niya yung kailangan ng mga beneficiaries ng community kung saan yun nangyari yung project or kung sino man yung target nila na client or mga beneficiaries. Okay, hindi pwede talaga na bigla mo na lang sasabihin na okay, naibigay na sa kanila, successful na yung program. No, hindi po yun ganun. Program manager din, minomonitor din nila yung progress kung may nag-improve ba doon sa program components para ma-ensure yung overall goal, yung schedule, yung budget, yung benefits ng mga program is mamimit nila. So, eto din, yung mga program manager daw is minomonitor nila yung progress kung may improvement ba, kung may kailangan bang ibahin, evaluate nila kung ano ba yung pwede nating maidagdag or okay na ba to or may kulang pa ba, ganito, ganyan. Para daw ma-ensure nila yung overall goal kung nag-reach ba nila yung goal nila or yung nakaabot ba sila doon sa schedule or baka masyadong late na or yung budget, okay ba yung budget, like nagkasya ba or kulang or masyadong maraming nadagdag so hindi na siya efficient, yung mga benefits nakuha ba ng mga beneficiaries or hindi. So yun yung sinasabi nating program manager, sila yung nagmamanage doon sa mismong program. So dito naman tayo, ano ba yung difference? According kay Almazan 2012, may difference daw ang project at saka program. So I really think na na-discuss ko na yun dun sa first na part, pero puntahan natin to para mas mag-gets nyo. Project daw is pinofocus niya. Project, ito yung short term ha. Para matandaan nyo, short term. Ito, long term. Duration. Project is pinofocus niya yung need, yung pangangailangan, limited pero multiple resources. Kasi yung project kasi hindi siya pwede na very hands-on yung, like yung project talaga maganda na ma-implement siya. Pero hindi siya kagaya ng program na ang daming kailangang i-consider, ang daming eka-ekan, and saka very long term. Yung sa project kasi, yung sa project kasi is short term lang talaga siya.
limited siya pero kailangan yung mga multiple resources talaga, like yung time, yung talent, yung treasure, tsaka yung focus ng mga goals, yung pagwo-work natin with different discipline, tsaka yung mga expertise kagaya ng mga engineer, educator, mga resource management and business, and those in social agencies is maging efficient siya. Kumbaga, maging suitable siya para doon sa duration ng project even though very limited lang yung resources. Very limited lang din yung mga um, time and effort kasi nga kailangan madalian siya kasi project siya, immediate need ng client yung kinoconsider natin. Yung sa program kasi, several project connected with one another under single conceptual and operational framework. Example niyan yung sa DSWD. 'Di ba yung sa DSWD, hindi lang naman isa yung kinikater nila na program. Sabihin na natin yung DSWD kinikater nila ang SLP, social. Sabihin na natin yung SLP, Sustainable Livelihood Program, is kinikater ng DSWD, di ba? And may kalahisid pa sila na project. And also, may 4Ps pa sila. May AX pa sila. May tupad pa sila. So, super daming services sa isang single program. Yun yung sinasabi natin na yung sa project, may focus kasi yan sila na project. Like may iniisip sila, for example, patubig or pakalsada sa isang lugar. So, yun lang yung focus nila. Yung sa program kasi, pag sinabi natin connected, marami. Connected with one another, marami siyang mga services na ino-offer pero nasa iisang um, one single operational framework lang siya, kagaya ng DSWD. Okay, hindi natin yan masasabi na hindi siya pang matagalan kasi pansin natin ang DSWD hanggang ngayon meron na, nagkakaroon na sila ng law, nagkakaroon na sila ng maraming benefits, and also kasi nga program sila, unlike sa project na hindi man siya super like lawak yung scope pero lahat naman sila beneficial. Ang kaibahan lang talaga nila, short term ang project, long term ang program. So siguro inshallah baka ma-post ko din yung mga services na nasa programs and also other projects na meron tayo here in the Philippines. But for now, eto lang muna yung madi-discuss natin. Okay? So, yun lang. Thank you very much for listening and see you again next time po, future RSW. I'm very sorry, hindi ako masyadong nakaka-post kasi sobrang daming ganap sa buhay and tsaka basta may ginagawa din akong bagong setup. So, yun, napapaunti-unti ko yung mga post ko talaga and yeah, I really hope na magtuloy-tuloy na to kasi um baka kasi may inaano kong opportunities for me din. So yun, thank you so much for listening and I really hope na may natutunan kayo for our today's lecture. Please guys, please follow me here on my TikTok and also watch this on my YT at my car SW, and please do comment down below if may natutunan kayo para na din maging engaging yung mga contents ko and marami pa siyang ma-reach na audiences sa lahat ng mga nagre-review for the board exam. So, yun lang. Thank you so much for listening and see you on the other side, future social workers. Bye-bye!